Lalaki, arestado sa Pasay dahil sa pagbibenta o mano ng illegal text blaster para mang-scam. Batay sa investigasyon, nasa 600,000 pesos ang halaga ng aparato na inilalako niya online. Ang equipment na ito, kayang magpadala ng maramihang text message sa loob ng radius na 500 meters. Nadiskubre rin ng pulisya na dating security guard sa isang nagsarang Pogo ang suspect at nabili niya ang text blaster sa dating amo ng Pogo operator. Hindi siya marunong mag-operate ng text blaster pero alam niya raw na ginagamit ito bilang pang-scam. Haharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Data Privacy Act at Republic Act 3846 o an act providing for the regulation of radio stations and radio communications in the Philippines. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Solicitor General, hiniling sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon para ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Sa 89 na pahinang komento ng OSG, hiniling itong ibasura ang petisyon dahil sa fatal procedural defects at kawalan ng merito. Wala raw nilabag ang General Appropriations Act sa hindi pagbibigay ng subsidiya sa PhilHealth dahil hindi naman obligadong bigyan ng PhilHealth ng subsidy kada fiscal year. Kaugnay sa mga sinasabing blanco sa Bicameral Conference Committee report, sabi ng SOGEN, kumpleto ang enrolled bill na siyang inaprubahan ng dalawang kapulugan ng Kongreso. Kinakatawan ng OSG ang Kamara at Senado. Gayon din si Executive Secretary Lucas Bersamin na mga responded sa petisyon. Nakatakdang talakay ng petisyon sa Korte Suprema sa Abril. Para sa GMA Integrated News, ako si June Danasyon, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.